CPP, NPA, NDF at ang mga prente nila sa ating mga kapatid na katutubo. Na talagang parang walang kwenta, parang hindi sila mga tao. Matagal na ito. At kasama natin dito ay ang mga totoong IP leaders, hindi si Eufemia Culiamat na parte ng JOMA Season Block sa Kongreso, na kaya tumagal itong ganitong karahasan sa ating mga kapatid na katutubo dito sa Surigao ay dahil meron tayong kongresista dyan sa Kongreso na prinotekta at dinipensahan ang mga CPP, NPA, NDF. In fact, Yusek Joel and everybody here, kakalaman ko lang na ito palang si Carlos Zarate at si Eufemia Culiamat ay naghahain na naman ng kanilang demanda na tanggalin ang AFP sa area na ito. Can you imagine? Government workers supposedly demanding that the protectors of the land be taken out kasi ang kanilang pinaka-goal dito ay matuloy itong mga eskwela. Ang pinuprotektahan ni Eufemia Culiamat at ni Carlos Zarate na matataas na ranggong kasapi ng CPP, NPA, NDF ay ang mga eskwela na yan na hindi totoong mga eskwela, mga terrorist training camps. So, itong trips na ito, of which yung isa sa namatay, si Angel na menor, 14 years old, she was a student of TRIPS, which is the designated terrorists, sila Chamson, etc., as NDF peace consultants. It's the same pattern that they use na activist daw pero namamatay na NPA, 'di ba? Or human rights defenders pag nahuli sila, that sort of thing. It's the same yung kasinungalingan at pagbabalat kayo ng mga makabayan bloc na nagpapanggap na mga legislators daw pero actually hindi sila nandyan sa Kongreso para sa Pilipino, hindi sila representante ng Pilipino, kundi representante at bunganga sila ni JOMA Season at ng CPP, NPA, NDF. So without further ado, I would also first like to re-echo what Yusek Joel said, the blatant use of our children and to make them as child warriors and the shields of the CPP, NPA, NDF is a gross violation of the international humanitarian laws and the relentless use of anti-personal mines. Diba they just apologize a few weeks ago? So now you know that that apology was insincere and it was just a tool para gamitin at pag-usapan na naman ang peace talks na walang kwenta. No, so tuloy-tuloy ang peace talks natin on the localized level and very, very successful. Over 18,000 surrenders. So anyway, without further ado, I would like to introduce our indigenous leaders, of whom are the real voices of the people. Because if you know the culture of the tribes, hindi sila individual kung magsalita, kundi meron silang leader na nagsasalita para sa kanila at ang totoong mga leaders nila. Hindi katulad ni Eufemia Culiamat na persona non grata, dineclare na siya ng mga tribo dito sa Surigao kasi siya ay CPP, NPA, NDF na talagang nagpahirap ng mga buhay ng mga katribo dito. So without further ado, may I please introduce Datu Alexander Bucales, who is the IP, the Indigenous People Mandatory Representative of Lianga. Other side. There's Datu Bucales, who is the mother of Datu Jomar Bucales, who was murdered by the CPP, NPA, NDF brutally last October because he stood up against them. And then there's Datu Duhak, who is the tribal chieftain of Lianga. Si Datu Rico Maca, who is the Indigenous Peoples Mandatory Representative of San Miguel here in Surigao del Sur. And Datu Engwan Ala, who is the Provincial Tribal Chieftain. So we will hear from them later because it is not our story to tell. Hindi namin trabaho yon. Bibigay natin sa mga dapat magsalita at binigyan ng mga tribo ng respeto at ng by tradition sila ang tagapagsalita ng mga taon, mga katribo nila.
So, but before that, we're going to hear from Colonel, sorry, Colonel Harvey Hernale, who is the commander of the 3rd Special Forces Battalion, about what happened. Thank you very much. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa programang ito. Simulan ko po yung nangyari nung pagsapit po ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Nagkaroon po ng intel reports na dumarami po ang presensya ng armadong grupo at we have reason to believe na ito po yung grupo ng SRSDG Southland. So nagkaroon sila ng malaking presensya dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Napag-alaman din namin report na yung activity nila sa lugar na yon is mag-conduct ng massive kalakip doon ay nagsasaad din na target din nila ang mga minor de edad, lalo na yung mga nakapagtapos sa TRIPS at Alcadeb. So nung 14 ng Hunyo ng taong kasalukuyan, nagkaroon po ng may isang concerned citizen na nagsumbong sa atin na may humigit kumulang 20 armadong grupo dito sa Sitio Tibog, Barangay Mabuhay, Prosperidad, Agusan del Sur. Agaran po natin itong pinuntahan upang i-confirm or deny yung presensya ng armadong grupo na yon. Noong mga dakong 2:00 ng hapon, nung papalapit po ang ating mga sundalo sa lugar na yon, bigla po silang pinaulanan ng bala at dito po nangyari yung humigit kumulang 5 minutong engkwentro. Matapos po yung 5 minutong engkwentro, umatras po yung armadong grupo pasilangan. Dito po nag-start at nag-udyok na habulin ang mga nasabing grupo. Ngunit habang sinisearch po natin yung area, nakita po ng ating kasundaluhan yung isang minor de edad na iniwan ng armadong grupo na ito. Atin po siyang nirescue at instead na habulin natin ang grupo, minarapat na i-atras na lang muna at i-turn over ang ating ang minor de edad sa Prosperidad Municipal Station at i-turn over further sa Prosperidad MSWD. Doon din po namin napag-alaman sa MSWD na siya ay residente ng Sitio New Dicoy, Lianga, Barangay Jatago ng Lianga. Nasabi din po niya, malaya niyang nasabi, na 4 silang bagong recruit at she has reason to believe na pawang mga minor de edad ang mga nasabing bagong recruit. Nung ika-15 ng Hunyo ng taong kasalukuyan, nagkaroon po kami ng intel report na mayroong presensya ng armadong grupo na humigit kumulang 20 doon sa Sitio New Dicoy, Barangay Jatagon, Lianga. So we have reason to believe na yung grupo na ito din po yung naengkwentro namin nung ika-14 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. So nung ika-12 po ng hapon, ika-15 ng Hunyo, doon po natin pinuntahan ang lugar na yon upang maberipika kung meron nga ba talaga ang armado sa lugar na yon. Habang papalapit po yung mga sundalo natin sa lugar na yon, agad po silang napaulanan na naman ng bala, sabay ng pagsabog ng isang anti-personnel mine. Dito po nag-start yung humigit kumulang 10 minuto na engkwentro, na kung saan after ng 10 minutes encounter, umatras po ang armadong grupo pahilaga. Dito po nag-udyok ang ating pag-search sa area upang habulin ang mga nasabing armado. Nung pinuntahan po natin ang pinagpwestuhan ng armadong grupo, dito po natin nakita na may nakatanim at nakalatag pa na anti-personnel mine. Dinisarmahan po natin dito, kita din po natin na mayroong tatlong persons na nakaratay doon at tilang iniwan ng armadong grupo na yon. Dito natin nakita na yung isang lalaki nakabandolir at mayroong AK-47 sa tabi niya. Tumamba din po yung mga sari-saring pampasabog ng sangkap ng pampasabog ng anti-personnel mine doon sa proximity po ng 2 babae at isa po doon ay minor na edad. Nakita po natin na yung ginawa po natin agad, dinala po natin yung 3 labi doon sa pinakamalapit na sitio upang malaman ang kanilang pagkakakilanlan.
Nung dumiretso po tayo sa Sitio Manluya, Barangay Jatagon, munisipyo po ng Lianga, ito po yung pinakamalapit na sitio. Doon po natin nalaman na yung tatlong yun ay residente ng nasabing sitio. Matapos po makausap ang kanilang pamilya, diniretso po natin to sa Lianga District Hospital para sa post-mortem procedures. At pagkatapos po, diniretso po natin to sa funeraria doon sa Barubo. Nung ikalabing lima po ng Hunyo, mga dakong alas 8:40 ng gabi, naihatid po natin ang tatlong labi doon sa kanilang pamilya sa Sitio Manluya, Barangay Jatagon, Lianga, Surigao del Sur. So kung makikita po natin sa unang enkwentro, doon po natin na-establish na tama po yung intel report natin na nagkakaroon sila ng recruitment at target po nila yung minor de edad. Kaya po ito po yung nasabi po yung revelation po ng ating minor de edad, yun po yung nag-udyok or yun po yung rason bakit nagkaroon tayo ng pangalawang enkwentro noong ika-15 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Yun po yung nangyari sa dalawang enkwentro magmula noong 14 ng Hunyo hanggang 15 po ng Hunyo. Thank you, sir.